So, yung topic natin ngayon is central dogma na kung saan ang ibig sabihin is kapag tinignan nyo yung itong picture, DNA, all DNA is copied from DNA. So, tinatawag siyang replication. Kaya yung arrow, pag sinundan nyo, is nakaturo din mismo dun sa DNA. And then, all RNA is copied from DNA. Kaya itong arrow na to, pag sinundan nyo, ang ibig sabihin yan, lahat ng RNA is galing dito sa DNA or kinopya dito sa DNA. And then all proteins are produced from the specification of RNA. Kaya yung arrow is papunta dito. So yung process na yon is translation. Kapag naman yung RNA or yung RNA is na-produce, ang tawag naman doon ay transcription. Pero meron tayong some viruses na kung saan meron siyang tinatawag na reverse transcription. So pag sinabi nating reverse transcription, pabaligtad. And then meron din tayong, kumbaga, yung arrow naman niya is pag ganito, punta dyan. Dahil reverse transcription siya. And then, kapag RNA replication, so sa mga viruses yan, ibig sabihin yung arrow is papunta dito sa RNA. Okay? So, syempre, alam natin na yung DNA contains the genetic information or yung mga sequence of bases that encodes for the blueprint for life processes. And then yung RNA, okay, so yung RNA naman, information na kinuha galing dito sa DNA na magiging messenger mRNA. Tapos, itong mRNA na to, yung magiging template, okay, para sa paggawa ng protein or yung sa uh, translation. And then, syempre, yung protein is yung functional product ng genes natin na galing sa gene. So, it executes cellular functions. So, syempre, meron yung mga involved natin doon sa central dogma. Meron tayong DNA, RNA, and protein. So, syempre, alam natin, yung meron tayong 4 structures ng protein, yung primary, secondary, tertiary, and quaternary. So, syempre, ito yung mga physical property ng mga nila. Yung DNA, so syempre, meron siyang complementary base pair. So, kung maalala nyo, meron tayong AT, CG, and then sa RNA, napapalitan yung thymine ng uracil. Okay? And then, syempre, yung protein, ayan na yung napag-aralan natin. And then, ano ba yung involved? So, yung involved nga is yung flow ng genetic information. So, yung central dogma of molecular biology describes the flow of genetic information from DNA to RNA to protein. So, ito yung mga processes nila. So, simulan natin sa DNA replication. So, yung DNA replication is the process by which two new strands of DNA are made using the existing strand as template. So, kumbaga, ito yung DNA natin. So, ang mangyayari, meron tayong steps regarding sa DNA replication na kung saan magpo-produce tayo ng new DNA strand. Dalawang DNA strand. Okay? So, yan. So, it is semi-conservative. Each newly synthesized molecule contains one parent template strand and one new daughter strand. So, ibig sabihin, yung na-produce natin na new DNA strand is yung daughter strand. Okay? So, so pag sinabi natin semi-conservative, the resulting DNA consists of, ito na nga, a new one and the daughter. So, yun yung ibig sabihin ng semi-conservative. So, syempre, yung base pairing pa din nila is ATCG. Okay, so new DNA molecules are produced in 5' to 3' direction. So, ano ba yung steps? So, yung unang step is initiation. So, pag sinabi natin initiation, so meron tayong ito yung DNA natin. So, ano siya, di ba? Uh, helix. So, ang tawag dun sa pang-unwind, okay, para maghiwalay itong
DNA, ang tawag ay helicase. So, helicase unwinds DNA forming a replication fork. So, bakit siya naging fork? Dahil ganito yung itsura niya. Okay. And then, syempre mahaba yung genes or yung DNA. So, there are multiple replication forks along a DNA molecule creating a replication bubble. So, kapag na-form na yung mga replication bubble, so yun siya yung replication bubble dahil kumbaga nagkaroon tayo ng yung mga helicase is nag-bind dun sa DNA kaya nagkaroon tayo ng mga replication bubble. So, ano yung kasunod natin? So, ang kasunod natin is elongation. So, syempre kapag nagbukas na, kumbaga magkakaroon na tayo ng, so ganito na yung nangyayari. Kapag na-open na yung meron ng bubble, magkakaroon tayo ng elongation. So, pag sinabi natin elongation, adding new nucleotide. So, yung nucleotides natin, yung depende dun sa base pair natin na 80 CG. Okay, so meron tayo. So, anong nangyayari pagka elongation? So, RNA primase adds a complementary RNA primer to each template strand. So, nakikita niyo itong, yan. So, yung kanina nangyari. Ayan. So, ang nangyari is nagkaroon tayo ng RNA primer to each template strand as starting point for replication. So, kumbaga, yung RNA primase, yung RNA primer, doon magsisimula yung pagdagdag ng nucleotides. And then, DNA polymerase reads the template strand 3' to 5' and adds new complementary nucleotides 5' to 3'. So, yun yung binanggit natin kanina. So, ibig sabihin, dito tayo magkakaroon ng addition ng nucleotide dito sa 3' to 5'. So, ibig sabihin, dahil opposite ng 3' to 5', magkakaroon tayo ng new nucleotide na 5' to 3'. DNA synthesized in the direction of the replication fork is called the leading strand. So, pag sinabi natin leading strand, ito yung continuous. Tuloy-tuloy. Continuous manner. So, 5' to 3'. Kasi meron tayong tinatawag na, ayan, yung kabila naman, yung kabila na, na strand. Okay, so yung DNA polymerase can only add new nucleotides in 5' to 3' direction. Because of the anti-parallel nature of DNA, replication occurs in 2 directions. So ito ngayon nasa bandang itaas. So RNA primer is laid down on the other strand and nucleotides are added 5' to 3', moving away from the replication fork. So yung isa kanina, in the same direction ng replication fork. Yung isa is kabaligtaran ng replication fork. So, ang tawag naman doon ay lagging strand. So, pag sinabi nating lagging strand, it is produced discontinuous. Discontinuous. Okay, so pag sinabi nating discontinuous, so short stretches siya. So, kaya kung makikita nyo, meron siyang kumbaga, hindi tuloy-tuloy yung pag-add niya ng nucleotide. So, ang tawag doon ay Okazaki fragment. So, ito siya. So, yun. So the DNA unwinds some more and the leading strand extended by DNA polymerase adding more DNA nucleotides. Thus, the leading strand is synthesized continuously. So ito na yung sinabi ko kanina. So tuloy kumbaga, kada mag-unwind yung DNA, magdadagdag ng nucleotide dito sa leading strand. So tuloy-tuloy yung pag-form ng new strand ng DNA sa leading strand. And then, syempre,
Yung opposite niya, okay, yung sa taas, so ayun yung laging strand natin. So it is synthesized discontinuously. Okay, so kaya yan siya. Kaya kung makikita nyo, ganito yung itsura niya. So kada isang ganito, isa ang tawag dyan ay Okazaki fragment. And then, yan. So, yung third step natin, so, syempre, tuloy-tuloy na nangyayari yun. Ang third step natin is itong termination. Okay? So, pag sinabi nating termination, so, ang nangyayari na dyan is, so, syempre, another DNA polymerase, pero different type siya. So, meron tayong tatlong DNA polymerase. So, ang ginagawa nitong DNA polymerase na to removes the RNA primer and replaces it with DNA. So, kumbaga, dahil termination tayo, tapos na, pinapalitan na ng DNA. And then, meron tayong tinatawag na DNA ligase na kung saan, nakita niyo kanina, di ba, yung hindi tuloy-tuloy or yung Okazaki fragment. So, ang nangyayari dyan is pinagko-connect sila ng tinatawag nating DNA ligase with phosphodiester bonds to produce a continuous chain. So, kumbaga, para maging tuloy-tuloy din yung strand na yon is pinagko-connect sila nitong DNA ligase. Each new DNA molecule is rewound by helicase. Each molecule is identical. So, ibig sabihin, pareha sila. So, parang kagaya nito. So, ito na yung kumbaga ito yung summary natin ng ng mga enzymes natin. So meron tayong helicase, okay? So yung helicase na nag-unwind ng DNA natin, and then meron tayong DNA polymerase, okay? Tapos at meron tayong, so ito yung DNA polymerase natin, meron tayong DNA polymerase 3, tapos meron tayong RNA primase, okay, or yung RNA primer, and then syempre meron tayong yung DNA ligase kanina, okay, wala dyan sa picture dahil dun siya sa end, tapos meron, ayan sila yung mga enzymes natin. So, ayan yung DNA replication. So, syempre, yun yung kumbaga kasi hindi kumbaga para magkaroon ng ano yan, nangyayari yung DNA replication na yan sa mitosis. So, syempre, yung kasunod natin doon, na kung saan yung DNA ay kinokopya ng RNA. So, ang tawag doon ay RNA transcription. So, yung transcription or RNA synthesis, okay, so, so anong nangyayari dyan? So, it is an important type. So, alam natin na yung RNA is composed of, so ayan, ito yung napapalitan sa kanya, yung thymine, pinapalitan ng uracil. So, yung RNA transcription is kumbaga, dahil kumbaga yung DNA dahil nasa nucleus siya at restricted siya sa nucleus, hindi siya makalabas, kailangan natin ng RNA transcription. So, ibig sabihin, so pagka so syempre meron din yung steps na kung saan naaano din yung DNA, tapos kinokopya yung DNA, tapos ano na, para magkaroon tayo ng RNA. So ano ba yung nangyayari sa RNA? Or syempre meron tayong three types of RNA. So yung una is yung mRNA or yung messenger RNA, which encodes amino acid sequence of a polypeptide. So ito na yung na-produce na RNA galing dun sa DNA. And then yung tRNA naman or yung transfer RNA brings amino acid to ribosome during translation. And then yung rRNA or yung ribosomal RNA with ribosomal proteins makes up the ribosomes, the organelles that translate the mRNA. So yung rRNA na yan is ano natin, kumbaga major component ng ribosome, mamaya sa translation makikita siya. Okay? So ano ba yung nangyayari sa
sa translation, sa transcription. So, ang nangyayari, syempre, yung messenger RNA carries the actual code that specifies the amino acid sequence in a polypeptide. So, syempre, ito yung magiging protein. So, making mRNA starts with a protein encoding gene on a template strand of DNA. So, ibig sabihin, mayroon tayong tinatawag na promoter region and terminator region dun sa genes. So, ano nangyayari? So, syempre, yung unang step natin is initiation. So, ano ba yung initiation? So, ano nangyayari? Yung RNA polymerase binds to a promoter region, okay? So, yun yung kanina natin, of bases that signals the beginning of a gene. So, ibig sabihin, nandito yung tatabox. So, ano yung tatabox of the promoter by transcription factor? So, pag sinabi natin tatabox, ito yung DNA sequence that indicates a genetic sequence that can be read and decoded. So, kumbaga, siya yung ito yung part na kung saan nagsisignal na pwede mag-start ng transcription. Okay, so a type of promoter sequence which is specifies with other molecules where transcription begins. So pagka nag-bind dito yung RNA polymerase, mag-unwind yung double helix na DNA. So magsisimula na yung transcription. So yung second step natin is yung elongation. So anong nangyayari sa elongation? So syempre, addition of nucleotide din yun. So RNA polymerase, so yung malaking RNA polymerase na nag-bind dun sa promoter region, moves along the protein encoding gene, adding new RNA nucleotides in 5' to 3' direction and complementary to the DNA template. So kumbaga, kung meron tayong, ito yung mga nucleotides natin, kung ano yung kapartner niya, yun yung nilalagay niya. So, ibig sabihin, syempre, yung ATCG natin sa DNA, mapapalitan na siya ng AUCG. Okay, so it works up to 16 nucleotides per second. So, ayan, hanggang sa ma-reach niya yung alin, terminator region. So, ibig sabihin, dadating na yung step 3 natin. So, yung step 3 is yung uh, termination na kung saan nare-reach na nung RNA polymerase yung terminator region of the protein encoding gene and then all the enzymes and factors are released. So, ngayon, ang product natin dyan is yung immature or pre-mRNA. Okay? So, yan. So, ano mangyayari dun sa pre-mRNA? So, yung pre-mRNA, meron siyang it contains the exons and introns. So, ano ba yung exons and introns na yan? So, yung exons and introns na yan, yan yung mga segment na kung saan nagko-code ng amino acid. Okay, so ibig sabihin, itong pre-mRNA na to, kailangan matanggal yung alin, yung mga hindi nagko-code ng para sa protein. So, ibig sabihin, alin ba yung kailangan tanggalin? So, meron tayong tinatawag na intron splicing dahil yung introns hindi siya nagko-code for for protein. So, ang tawag doon, so modification. So, ang nangyayari is nagkakaroon tayo ng, ayan, so yung 5' cap and is used as a recognition signal for ribosome to bind to the mRNA. So, ibig sabihin, yun yung kailangan. So, ngayon, yung poly A tail naman na nasa 3', which is 150 or more adenine nucleotide is added. So, the tail plays a role in the stability of the mRNA. So, ito yung sinasabi kong intron splicing. So, anong mangyayari para matanggal yung intron? So, yung intron, para matanggal, is kailangan ng enzyme na tinatawag nating spliceosome. Okay, so kumbaga, ay, ito yung siya, magbabind siya dito sa intron, yung spliceosome, tapos ikakat niya yung introns. Tapos, magko-connect na yung dalawang exons producing mature mRNA. So, syempre, pag meron na tayong mature mRNA, ayan, so the intron is excised and the exons are then spliced together. So, producing
mature mRNA. So, syempre, yung mature mRNA na yan, yung susunod na gagamitin natin para saan? Para sa next step natin sa central dogma na translation. Okay? So, yan. So, ayun yung ayan. So, ganito yung itsura ng yung ang tawag doon, transcription natin. Kung paano yung direction ng transcription. And then, syempre, pag meron na tayong mature mRNA, gagamitin na yon. So, ito na siya, di ba? So, translation, mangyayari ito sa ribosome. Okay? So, ito yung kanina natin. So, from DNA, transcription, naging RNA, and then translation, magiging protein. So, synthesis of a polypeptide specified by an mRNA. Okay? So, yung basic ingredients natin ng RNA is ayan, yung mga exons natin kanina. So, the language of nucleic acid is translated into the language of protein. So, meron tayong 4-letter language. So, proteins have a 20-letter language. So, kung maalala nyo, meron tayong tinatawag na genetic code. So, ito yung 4-letter na sinasabi. So, yan yung, ayan. So, if RNA is base of code for 1 amino acid, RNA could code for 4 raised to 3, which is 64 amino acids, more than enough coding capacity for 20 amino acids. So, ibig sabihin, itong mga letter na to, okay, yung mga letter na yan, o yung genetic code na yan, is the correspondence of the mRNA codons to amino acid. So which is specified by a codon with the 3 code letters. So the genetic code is yung ganito nga, yung itsura. So paano ba yung ginagawa? So yung first base, so halimbawa ito yung U, tapos ito yung pangalawa, tapos ito yung pangatlo. So kumbaga parang kagaya din sa Punnett square. So pag meron tayong tatlong U, so it codes for, ito yung mga kinocode nilang amino acids. So ito yung mga amino acid natin. Okay, so meron tayong, so ano ba yung codons? So yung codons, okay, ay sorry, is it that, ayan. So ano ba yung codon? So yung codon, ayan, oops, ayan. So yung codons are the sequence of 3 nucleotides in mRNA or DNA that codes for a specific amino acid in a protein. So meron tayong 4 special codons. Kaya kung makikita nyo dito sa picture kanina sa genetic code, meron tayong ito. So, yung AUG, okay? Tapos, itong tatlong stop, okay? Codon. So, yung una, so, ibig sabihin, yung 4 codons natin, okay? So, meron tayong AUG. So, yung AUG is yung start, okay? Codon. Tapos, meron tayong UA. Tapos, UWAG. And, ano yung isa? Yung uga. Ayan. Uga. So, ito. Uga. So, uwa, uwag, uga. So, ito yung stop codon. So, ibig sabihin, so mamaya babanggitin natin yan doon sa steps ng translation. So yung start codon natin, so ibig sabihin, dito magsisimula yung translation. Okay? So, paano ba magsisimula yung translation? So, mayroon tayong tinatawag na, so yung ribosome natin. So, yung ribosome natin, okay, meron tayong large subunit ribosome at meron tayong small subunit ribosome. Itong large subunit ribosome, meron siyang P site at A site. So, pag sinabi natin P site, ito yung peptidyl tRNA binding site na kung saan doon nagbabind or dyan pumupunta yung tRNA. And then, yung A site naman is yung amino acid tRNA binding site. So, ibig sabihin, dito nagbabind or napo-form yung mga amino acid. So, ayan. So, ito yung ribosome natin. So, ribosome is made up of rRNA and protein. So, meron siyang 2 subunits. So, yung large at saka yung, ayan. Ito yung ibig sabihin.
P site holds the growing polypeptide. A site, new amino acid enters here. So, ano nangyayari? So, ito siya. So, yung transfer RNA natin, or yung tRNA natin kanina, is yung nagdadala ng, ang tawag doon, nung anticodon, na kung saan it contains a specific or it carries a specific amino acid to the ribosome. Okay, so during translation. So, ayan yung nangyayari dito sa amino acid, sa A site. So, ayan. So, there are 20 amino acid na pag-aralan na natin yan na kung saan it is bonded together or it is held together by a peptide bond. So, ano yung, so meron din 3 steps yung translation, initiation, elongation, and termination. So, ano nangyayari sa initiation? So, ang nangyayari, ayan na yung nangyayari. So, nagbabind yung alin. So, yung nagbabind yung small subunit dito sa sa mRNA natin. So, meron tayong mRNA, tapos yung small subunit natin, tapos yung large subunit natin. Okay? Plus yung transfer RNA is called the initiation complex. Okay? So, dun siya nag-bind sa start codon na kung saan may AUG. And then, so syempre, yung AUG, ang magiging kapartner niya is yung UAC, which codes for methionine. Okay, so ngayon, ayan na siya. Ayan na yung start natin. So, ang nangyayari is yung kasunod na, elongation. So, anong nangyayari? So, ay ganyan yung nangyayari. So, pupunta dito sa dito sa A site, pupunta yung kanina. Ulitin natin. So, ganyan yun. Ay, ayaw na niyang umandar. Ano yan? So, yan. So, yung, kumbaga, dito nangyayari sa P site yung peptide bond formation. So, nakita nyo kanina kung paano nangyayari, paano nadagdagan ng amino acid dito. So, kumbaga, papunta mo na dito, tapos uusod, magbabind yung amino acid and then mag-move hanggang sa humaba itong amino acid. Okay, so yan yung ano natin, elongation. So, syempre, yung termination, is kapag ka na-reach na yung alin, yung stop codon. Okay, so pag na-reach na yung stop codon, ayan. So, yung wag, uga. Tapos, pagka na-reach na yon, meron tayong release factor kanina. Nakita nyo ba? So, yung release factor na yun yung magbabind dito sa stop codon natin. So, tapos, ang mangyayari, dissociate na yung initiation complex natin kanina. O yung translation complex natin kanina. So, syempre, meron na tayong tinatawag na polypeptide na na-form. Tapos, yun yung mag-undergo ng modification para maging proteins. Okay, so meron tayong, so syempre, yung translation natin. So, normally, the genetic code is translated and the correct protein is formed from a long chain of amino acids. So, nakadepende dun sa reading frame ng codons in a gene transcript. So, halimbawa, meron tayong given na ganyan. So, ano ang mangyayari? So, syempre, kung ano yung ang tawag doon, nakalaan na or naka-code na na genes dun or yung amino acid dyan. So, syempre, meron tayong minsan mutation dahil nagkakamali ng ng paglagay ng substitution. So, kumbaga meron tayong deletion at saka substitution. So, kung maalala nyo, nung diniscuss natin yung sa first sem, nagkaroon tayo ng mga trisomy, meron tayong deletion at saka substitution or addition. So, pag sinabi nating mutation, any change in the nucleotide sequence of DNA. So, yan yun. So, syempre, pagka nagkaroon ng mutation, harmful siya. Pero minsan, merong
mutation na kung saan beneficial siya dun sa organism gaya ng peppered moth. So, paano siya naging beneficial? Kasi ang nangyari dito sa peppered moth na yan, ito siya, kulay black siya. So, kumbaga, at saka nagkaroon ng, kumbaga, nagko-camouflage sila. If mutation are present in gametes, they can be passed on to offspring. This is the driving force of natural selection. So, pag-aaralan natin yung natural selection na yan sa evolution.